So, 5 palatandaan na ang isang mananampalataya ay lumago sa pananampalataya. Sa 1 Peter, 2 Peter chapter 3, verse 18, tayo po tayong lahat muli at atin pong basahin ng talata. So, 5 marks of the believer's growth in grace. 5 palatandaan na ang mananampalataya ay lumago sa biyaya. Sabi po ng 3:18, begin, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Mag-pray tayo. Lord, salamat po muli sa umagang ito. Salamat po sa inyong biyaya at pagpapala muli, Panginoon. Namin pong inihiling at inilalapit ang iyong mga salita. Dalangin namin na ang mga salita niyo po ang magiging instrumento at magiging basihan ng aming pag-aaral ngayong umaga. Dalangin namin na kami lumago sa biyaya at lumalago sa biyaya. Nawa itong mga senyales, mga marks or mga signs na aming tatalakayin ngayong umaga ay makikita po sa amin o nakikita na sa amin. Kaya Panginoon, ayaw niyo po kami manatiling sanggol sa pananampalataya. Gusto niyo po kami ay lumalago sa kaalaman, nagiging matapat sa paglilingkod. At higit sa lahat, nagiging kagamit-gamit po sa inyo. Patuloy patnubayan niyo po kami ngayong umaga, kayo po magpala sa aming kalagitnaan. Pasbasin niyo po kami, pangunahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang mangusap sa bawat puso na makikinig ngayong umaga. Inihiling namin ng tagumpay, lahat ng ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So last Sunday po, napag-aralan po natin yung growing in grace in 2025. At nakita natin, pinag-aralan po natin yung meaning. Anong ibig sabihin ng grow? To become larger. Increase your size, more developed, more mature. Diba? So, the Christian life begins with a birth. After birth comes growth. Normal life po yan. Diba? Ang buhay, una may kapanganakan, pagkatapos ng kapanganakan, merong paglago. If there is no growth after birth, then there is no life. Yun ang totoo. Kung walang paglago, kung ikaw ay na-born again, tumanggap ka na sa Panginoon, pero hindi tayo nakikitang lumalago, ang tanong dyan, meron ba talagang buhay? If there is life, there is growth. Anumang bagay na nabubuhay, ito'y nakikitaan na siya ay lumalago. At may mga great marks or signs of growth in grace. And whatever you see this mark, whenever you see this mark, you see a growing soul. Pag nakikita po natin itong mga marks na ito, mga palatandaang ito, nakikita ko natin na ito ay lumalago sa biyaya. 5 po ito. Unang-una, one mark of growth in grace is an increased humility. One mark of growth in grace is increased humility. Kasi yung salitang grow, to become larger, to increase your size. So pag-usapan po natin, ano yung mga dapat na nakikita na nag-i-increase sa atin. So increase humility. The man whose soul is growing feels its own sinfulness and unworthiness. Ang taong lumalago ay nararamdaman niya lalo sa sarili niya abang siya ay lumalago. Nakikita niya yung sinfulness niya. Hindi lang niya, nakikita niya yung unworthiness po niya. So, nag-i-increase yung humility. Alam niyo ho ba, itong mga lingkod ng Panginoon na ito, ay nung makita po nila, makilala nila ang Panginoon, at nung sila ay nilagay at ginamit ng Diyos, hindi po nila nakita na yung sarili nila ay deserve sila or worthy sila. Ang nakita po nila sa sarili nila ay, Lord, hindi po kami karapat-dapat sa posisyong ganito. Diba? Kaya nga po, kung alam niyo po, kung yung place of leadership lang ang pag-uusapan, kung sa mundo, ang leader ay posisyon, sa ating mga mananampalataya, yung leader ay ministry. Leadership is a ministry. Bakit po? Kasi biyaya lang ng Diyos eh. Kasi itong mga lingkod ng Panginoon na ito, ay sa nakita po nila sa sarili nila, hindi kami karapat-dapat. Ayaw nga ho nilang maging leader eh. Ayaw nga nila sa posisyong yon dahil hindi sila karapat-dapat. Alam niyo po, nung si Job, sabi niya sa Job 40 verse 4, sabi ni Job, I am a vile. I am a vile. Dirty ako, Panginoon. Marumi ako.
Hindi ako karapat-dapat. Pero anong sabi po ng Panginoon kay Job? Sabi niya doon sa Job chapter 1, di ba? Si Job, a perfect man, a just man, a man who cheweth evil, a man who feared God, sabi po ng Job. Pero sabi ni Job, I am a vile person. Behold, I am a vile. What shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth. Kung ang Diyos, ang tingin po ng Diyos, just person, isang taong natatakot sa Diyos, pero ang tingin po ni Job sa sarili niya, marumi ako. Marumi akong tao, Panginoon. Pero alam po natin na ang Book of Job ay nasulat para makita po natin kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay ni Job. Pero tinuring po ni Job na siya ay vile person. Si Abraham, sa Genesis 18:27, alam niyo po si Abraham, meron siyang prayer, ang prayer po niya sa Sodom and Gomorrah, may request Lord, sabi niya, kung meron bang 50 righteous doon sa Sodom and Gomorrah, susunugin mo ba yung Sodom and Gomorrah? Alam po, nakakatakot ngayon yung nangyayari sa LA. Nakita niyo yung, sabi niya, yung minak niya yung Diyos? Di ba? Sabi niya, meron pa rin doon sa Palisade, sabi nga, kaya talagang keep out God from California. Sabi nga nila, yung isa talaga, alisin niyo yung Diyos sa California. Ba, itong mga taong ito, karamihan po ng mga celebrity, nasunog po yung kanilang kabayan. Ngayon, ang prayer po ni Abraham, ang prayer niya, Lord, kung meron bang 50 righteous, sabi niya, susunugin mo ba yung Sodom and Gomorrah? Pero bago siya humingi sa Panginoon, sabi niya, and Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which I am but dust and ashes. Lord, ako ngayon ay nakikiusap sa Panginoon at nananalangin sa Panginoon na kung titignan naman lang kung titignan ko lang yung aking sarili, ako ay alabok at ako ay abo sa paningin ng Panginoon. Diba? So makikita po natin itong mga taong ito ay mga kilalang dakilang lingkod ng Diyos, pero makikita natin yung kababaan, yung humility sa buhay po nila. Ito pa, si Daniel. Alam niyo ba si Daniel? Si David, sa Psalms 22 verse 6. Si David, tinatawag po siyang a man after God's own heart. Si David, pinupuri siya ng mga tao nung panahon niya. Si David ay pumatay, si Saul ay pumatay ng 1,000. Pero si David ay pumatay ng thousands. Di ba? Marami. Pero alam niyo ba, ang tingin ni David sa kanyang sarili, but I am a worm, and no man a reproach of man, and despise of the people. Bulati lang ako sa paningin mo. Diba? Yung tawagin nga tayong ganyan, parang magagalit ka na bulati ka. Diba? Kambing ka, mga ganun. Pero I am a worm. Hindi ho sila nahihiya na sabihin po nila yan. Si Isaiah. Isaiah chapter 6, verse 5. Mga tao po ito na mga sumulat ng Biblia, nalimbag yung kanilang mga pangalan sa Biblia, pero makikita nyo yung wala po yung pagmamayabang, wala po yung pinagmalaki nila yung posisyon po nila o yung nagawa nila, kundi ang tingin nila sa sarili nila. Sabi niya, then said, who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King of the Lord of hosts. Sabi niya, sino ako? I am undone. I am a man of unclean lips. Hindi ako karapat-dapat. Isa akong taong merong marumi ang bibig. Kahit kamukha din po natin si Isaiah. Lumalabas kuminsan yung mga masasalawang salita sa ating bibig. Sa tingin po ni Isaiah, ang Diyos ay banal at banal. Sabi niya, nakita ko ang Panginoon kung sino siya. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Pero ang sabi ng Panginoon, whom shall I send? Nagtanong nga po siya, sino yung ilalagay ko? Pero nasabi po ni Isaiah, Lord, nandito po ako, kahit hindi ako karapat-dapat. Nilagay sila sa posisyon na nakita nila yung sarili nila, pero alam din nila, hindi sila karapat-dapat. Biyaya at biyaya lang po ng Panginoon. Si Peter, sa Luke chapter 5, verse 8. Alam natin si Peter, impulsive ito di ba? Sabi niya, Lord, matiso na lahat. Mayabang po ito Diba? Hindi po niya iniisip kung yung sinasabi niya, mapapanindigan niya at magagawa niya. Pero naging iba si Peter. Nung makita niya, di kasi nangisda po sila dyan. Sabi ng Panginoon, pumunta ka dun sa malalim, ihagis mo yung lambat mo. Lord,
gabi na kami. Mula gabi at umaga, nangisda po kami, wala po kaming nahuli. Pero sabi ni Peter, pero dahil sinabi mo salita mo Panginoon, ihahagis ko yung lambat. Nung inagis po niya yung lambat, nakita ho niya yung andaming huli, nagkapunit-punit na po yung kanilang lambat at hindi na po magkasya yung mga isda na kanilang nahuli. At nakita niya yung kapangyarihan at salita ng Panginoon. Pero alam niyo ba, sabi ni Peter, when Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, "Depart from me, for I am sinful, a simple man, O Lord." Lumayo ka sa akin. Sabi niya, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanang tao. Makikita ho natin yan. So itong mga taong ito, si Paul nga po I am the chiefest among the sinners. Pero sa yung maraming nagawa at maraming sinulat at maraming in-establish na simbahan, pero sabi niya, ako yung pinaka-chiefest, ako yung pinaka-makasalanan, hindi ako karapat-dapat tawaging apostol. Pero nakita po nila yung kanilang mga sarili, hindi sila karapat-dapat, pero inilagay sila ng Panginoon. Alam mo ba, sabi nga, a good leader is a good follower. Makikita natin, inilagay sila sa leadership, pero pakiramdam po nila, hindi sila karapat-dapat, pero tingnan niyo po ang mga buhay ng mga taong ito. Bago sila inilagay ng Panginoon doon sa leadership, ay sila ay maging nabuting tagasunod. Hindi ho nila kayang isulat yung submit to authority, submit to elders, diba? Obey them that have the rule over you. Kung mismo sa buhay po nila, hindi ho nagawa, paano nila ituturo ngayon sa mga sumusunod sa kanila? Kaya nakita ho natin ang nangyari sa buhay po nila ito. Alam niyo po ba, na kapag ang palay ay tumatanda at ang mais ay tumatanda, sila po ay yumuyuko. Yumuyuko. Pag ang palay nakaganon pa yung bunga, wala pa po yung laman. Hindi pa po yan matanda. Pero abang tumatanda po yung palay, abang tumatanda siya, yumuyuko siya. Yung mais, kapag yan lumitaw ang bunga, nakatangala po yung mga yan. Pero kapag sila ay tumatanda, kaya alam mong matanda na po yung mais, kasi gaganon po yung bunga. Aaniin na po yan, matanda na. Spiritually, abang tayo po ay lumalago at tumatanda sa pananampalataya, lalong nag-i-increase po yung humility sa buhay natin. Lalong nakikitaan tayo na abang tayo tumatagal, lumalago sa pananampalataya, lalo tayong nagiging humble sa Panginoon. Yan po yung sign na tayo ay merong sign of growth na po. Kaya yumuyuko abang tumatanda. Yun po yung nangyayari. The more na abang tayo napapalapit sa Panginoon, lalo nating nakikita yung holiness, yung perfection ng Panginoon, at nakikita natin sa sarili natin, hindi tayo karapat-dapat. Inilagay lang tayo ng Diyos sa biyaya, at biyaya lang po ng Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmayabang, kundi ang kapurihan ay sa Diyos. Kaya sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Hindi mo pwedeng sabihin magaling ka, matalino ka. Kung hindi ka gagamitin at wala yung biyaya ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Pangalawang mark, increase faith and love toward our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pangawalang mark, increase faith and love toward our Lord Jesus Christ. A person who are saved increases love for the Lord Jesus Christ. Ang taong ligtas at tumanggap sa Panginoon ay makikita natin nag-i-increase yung kanyang love para sa Panginoon. Bakit? Is the love of the Lord, of His Savior. Nakikita po niya yung pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa kanya. Anong nakita niya? Ang nakita niya yung binigay ng Diyos ang sarili niya para sa kanya. Binigay ni Kristo yung sarili niya para ikaw ay maligtas. Binigay ng Panginoon yung sarili niya sa atin para tayo maligtas. Kung wala ang ginawa ang Panginoon, wala ho tayong magagawa. Dahil po sa kanyang dakilang pagmamahal, ano pong nakikita natin? Anong sukli ang ating ibibigay sa Panginoon? Pagmamahal din po Kasi dakila nga po ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi bakit? Siya yung naging substitute po natin. Siya yung intercessor natin. Siya yung advocate natin. Siya yung physician natin. Siya yung shepherd natin. Siya yung kaibigan natin. Lahat pong yan na makikita natin, ginawa ng Panginoon sa atin. Siya yung naging kahalili natin. Dapat tayo yung parusahan sa ating kasalanan at mapupunta tayo sa impyerno, pero siya yung nagbayad ng ating kasalanan. Siya yung nananalangin, nakikiusap sa Ama, nagiging advocate pag tayo nagkasala. Siya yung defender natin. Siya yung spiritual physician natin. Hindi lang po yan. Physically, siya yung nagpapagaling sa atin. Siya yung shepherd natin. Ng kanyang hangad ay mapabuti yung ating buhay at
Siya yung kaibigan na natin na kaya nating lapitan at nagmamalasakit po sa atin. Kaya makikita po natin, kaya sabi nga, Christian growth is learning more. Diba? Kung ikaw ay lumalago sa pananampalataya, marami ka lalong natutunan at lumalago of what God wants through His Word. Learning more of what God wants through His Word. Malalaman natin anong kagustuhan ng Diyos lalo sa buhay natin. Kaya tingnan niyo po, it is living more to love, or it is living more to love God. Yan po yung salitang increase faith and love toward Jesus Christ. Abang tumatagal, nag-i-increase yung love mo sa Panginoon. Diba? Lalo kang nagiging malapit sa Panginoon. Tingnan niyo po yung buhay ni Peter. From backsliding to blessing. Yun ang naging buhay ni Peter eh. Kasi nung ang Panginoon po ay mapako sa krus, kala ni Peter, yun na yung katapusan eh. Kaya nag-backslide siya eh. Yun lang, dininay niya ng 3 beses ang Panginoon, ikinaila niya ng 3 beses, backslider na siya dun eh. Pero mula sa pagiging backslider, na iba po yung buhay ni Peter. Nakita natin na talagang si Peter ay nag-mature, nag-grow. Siya ay naging blessing. Kasi siya po yung naging pastor ng Jerusalem pagkatapos ng Panginoon ang Panginoon ay umakyat sa langit. From backsliding to blessing. Kaya nga ho, pag tayo lumalago, hindi po tayo yung paatras. Hindi po tayo yung nagbabackslide. Tayo po yung, abang tumatagal, lalong nag-i-improve yung ating Christian life, lalo tayong nadidevelop, lalo tayong nagmamature, lalo nating pinaparamdam yung ating pagmamahal sa Panginoon. Si John the Beloved, alam niyo ba kung sino siya? From son of thunder to the disciple of love, kasi tinawag silang son of thunder. Kapag sila po ay may kagalit, alam niyo po ang prayer nila, ang sama ng prayer nila eh. Lord, magpababa ka ng apoy at kidlat. Patamaan mo itong mga kaaway ko. Yun po yung prayer nila eh. Kaya son of thunder. Kaya kung minsan po, baka pag may kaaway tayo, Lord, sana ma-disgrace yung taong yan. Lord, parusahan mo yung taong yan. Ay, masama pa kung sinabi mo, sana patayin mo na yung taong yan. Ay, masama naman po yun. Ang gusto ng Diyos, magligtas. Pagkatapos, sasabihin mo yun. Diba? Sana maligtas yung taong yan. Dapat po yung para maliwanagan siya. Diba? Kung masama man ang ginagawa niya, sana maayos yung kanyang ginagawa. Pero napalitan po eh. Mula sa pagiging son of thunder, tinawag po siyang disciple of love. Diba? Yun ang makikita ko natin sa naging buhay nila. Kaya alam po, sabi ni Paul sa Galatians 2:20, makikita natin yung desire ni Paul at ang tingin po niya sa buhay niya na talagang yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya, anong igaganti niya? Paglilingkod, pagbibigay ng kanyang buhay. Sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Yung salitang I am crucified, tinuring na po ni Paul na talagang patay na siya. Kaya nga, pag nakapako ka na, wala ka nang magagawa eh. Diba? Sabi niya, I am crucified with Christ. Kasama na akong napako ni Kristo. Ano yung mga napako na doon? Mga old ways. Yung old life. Diba? Kaya nga sabi niya, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Kinrucify na niya lahat yan. Sabi, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sabi po niya, who loved me and gave Himself for me. Kaya nga, pinamumuhay niya yung kanyang buhay sa pananampalataya sa ating Panginoon na nagmahal sa Kanya, na nagbigay ng buhay sa Kanya. Ang tanong, abang tumatagal ba, nag-i-increase yung love, yung faith natin? Nade-develop ba? Nagmamature ba? Ano ba? Nag-i-increase ba yung faith natin? Di ba? Ang prayer ng mga disciples, ang dami. Lord, teach us to pray. Tapos meron ka rin mababasa, Lord, increase our faith. Increase niyo po yung faith namin. Lumalago ba tayo sa pananampalataya abang tumatagal? Yan po. Pag tayo po ay lumalago, makikita po yung mga marks na yan. Makikita na nag-i-increase yung faith natin. Pangatlong mark, increase holiness of life and conduct. Increase holiness of life and conduct. The man's soul is growing, get more dominion over sin, the word, and the devil. Diba? So, yan po yan. Pag ang tao po ay lumalago, makikita mo na siya ay napapanagumpayan niya yung kasalanan, yung mundo, at saka yung diablo. May kasabihan nga po, pag yung Bible ay, sabi nga, this book will keep you away from sin. Or sin
will keep you away from this book. Kaya, yun ang totoo. Ano po? Kung ang aklat at ang salita ng Diyos ay sinusunod po natin, ilalayo tayo ng aklat na ito sa kasalanan. Pero kapag yung kasalanan ang naghahari sa buhay po natin, ilalayo tayo ng kasalanan sa aklat na ito. Yun po yan. Ngayon, pag tayo po'y lumalago sa kaalaman, lumalago tayo sa pananampalataya, ibig sabihin po, merong increase of holiness. Ano po? Of life and conduct. Ano po yan? Ano po? So yan, he becomes more careful about his temper, his words, and his actions. Magiging maingat po tayo sa temper natin. Kasi, bakit po? Kasi pag tayo po ay hindi natin napigilan yung galit natin, baka magmumura ka na kahit Kristiyano ka na eh. Diba? Baka may lalabas ng masamang salita kahit Kristiyano na tayo. O bukeng Kapampangan, baka managkas na ka, panagkasan mo na itang tao, susumpa mo na itang tao. So, yan po yan. Magiging careful po siya, magiging maingat siya sa kanyang mga salita. Diba? Magiging maingat po siya sa kanyang mga kinikilos kahit hindi ka nagsasalita. Sa pinapakita mo lang at nakikita po sa atin, nakikita na sa action natin, merong problema tayo, makikita po yan eh. Makikita kung may galit ka sa kilos pa lang, sa mukha pa lang eh. Diba? Hindi mo natin may kakahilayan, kahit hindi ka nagsasalita, pero magiging maingat. Pero wag mo naman gawin pakitang tao lang, nakasmile kang ganyan, pero sa pagkatalikod, iba na pala, di ba? So ito ba, is more watchful over his conduct. Hindi lang magiging careful, magiging maingat po siya sa kanyang pamumuhay. Diba? Kasi sabi ng Biblia, aalalahanin niya, siya ay ilaw ng sanlibutan. Siya ay asin ng sanlibutan. Sabihin po natin, iingatan po natin yung ating patutuo. Hindi lang ho tayo nagpo-profess, tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Ipinapahayag po natin sa ating mga labi na tinanggap natin ng Panginoon. Pero ipinapakita rin po natin sa ating buhay kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nakikita yung pagbabago sa buhay po natin. Last Sunday, sabi ko po ito, pag tayo po ay mananampalataya na at ang Panginoon ang sentro ng ating pamilya at tahanan, huwag nating ayaan na makita ng mga unbelievers sa ating mga tahanan na mapupuna tayo bilang mananampalataya, na meron silang makikitang hindi karapat-dapat at sasabihin nila, wala naman palang pagkakaiba yung Baptist sa atin. So, kung tayo po ay nagdadala ng Biblia, tandaan po, ahatulan tayo dyan. Sasabihin nila, Bible na pa mo, kalupatala rin pala. Yung gagawan tamo, gagawan da rin pala. Pahiya na po tayo dyan. Pero kapag nakita po nila, talagang nagbago na pala yung mga buhay ng mga taong ito. Dati kasama natin itong mga to. Di ba? Pag niyaya natin, God, pero ngayon marunong nang tumanggi. So, ibig sabihin po, meron nang nakitang pagbabago sa buhay po natin. So, he's more watchful over his conduct. He strive more to be conformed to the image of Christ in all things. Sa Romans 8:29, nag-strive po siya. Nag-strive tayo na ang pag-uugali, ang buhay ng ating Panginoong Yesus, yung image ng ating Panginoong Yesus ay nasa atin. Alam niyo po yung salitang Christian? Little Christ. Hindi lang Christian, Pag without Christ, I am nothing. Pero yung salitang Christian, little Christ. Tinawag silang mga Kristiyano dun sa Antioch dahil nakita po yung kanilang buhay po doon. Na talagang sila ay pinamuhay po nila ang salita ng Panginoon. So, he strive more to be conformed to the image of Christ in all things. And then, he forget the things that are behind. Kinalimutan na po niya yung mga bagay na nakalipas na at pawang naging bago. Ito po, is continual motto. Ito po yung motto ng lumalago. Is continual motto is making higher, upward, forward, onward. Ibig sabihin po, yung motto niya, yung palaging, kaya nga sabi dun set your affection on things above, not on things on the earth. Sabi po dyan, So, higher, upward, forward. Ibig sabihin po, nag-i-improve, nadidevelop yung ating buhay. So makikita natin, nadidevelop yung ating Christian life. Sumusulong. Pang-apat, increase spirituality of taste, of mind.
So, pang-apat na growth or mark, increased spirituality of taste, of mind. Ibig sabihin po, is more interested in spiritual. So, dito makikita yung appetite natin. No? Pag ang tao, ang Kristiyano ay lumalago, spiritually, nagle-level up. Alam mo ba, imposibleng prayerful ka, carnal ka. Kasi yung prayer na yun, nagpe-pray pa lang tayo, nadidevelop na yung spirituality natin. Imposible rin naman po na nag-Bible reader ka. Hindi lang po, gusto nating i-apply yung salita ng Diyos sa mga nabarinig natin, nababasa natin, nagiging carnal ka. Kundi abang tayo ay napipid ng Word of God at abang nadidevelop yung prayer life natin, palapit na po tayo ng palapit sa pagiging spiritual. Nagiging spiritual po tayo, hindi po nagiging karnal. Ano po? So, dahil meron na tayong increased spiritual of taste of mind, alam niyo po, yung mga bagay na naiisip po natin ay puro sa ikalalago ng iyong pananampalataya. Meron kang spiritual companions. Pipili ka ng sasamahan mo. Kasi sabi nga, yung wise man, pag yung tao lumapit doon sa mga wise man, siya ay magiging wise. Ito po, sabi doon sa 1 Corinthians 15:33. Kaya nga, spiritual companion. Pag yung mga companion natin, di spiritual, yan po yung sabi. Sa 1 Corinthians 15:33, kaya yun po yung makikita natin, be not deceived. Di tayo pwedeng madaya. Evil, communication, corrupt, good manners. Yung taong merong good manners, pero kapag yung naging companion niya ay evil, masama yung ginagawa, di ba? Hindi tama yung ginagawa, pati yung magiging gawain niya, masasama na rin siya sa ganung grupo. Dahil yun po yan. Kaya importante po yung pinipili nating companion, spiritual. Dahil pag hindi spiritual at kung carnal, magiging carnal ka rin. Magiging makamundo ka rin. Spiritual conversation. Pag merong spirituality, merong spiritual companion, merong spiritual conversation, kaya parang ayaw na nating makipapakinggan yung yung mga berding, sabi niya? Malaswa, bastos na salita, walang respetong salita, di ba? So ibig sabihin, meron ng spiritual communication, ibig sabihin pag may gathering, hindi lang po basta marites ng marites, kundi kapag may gathering, napapag-usapan nyo yung spiritual growth, napapag-usapan nyo yung Panginoon. Naalala ko ng mga young people po kami, niyayaya kami ng mga young people na mga leaders po namin. Alam niyo po, sabi niya, mag-fellowship tayo. Pero dun sa fellowship, maghahanda sila ng merienda. Pero dun sa fellowship, ang tema nila, puro spiritual. Diba? Tapos may lalapit mga kabataan din sa amin, pero dahil pinag-uusapan Panginoon, aalis po sila. Kasi ayaw nila yung usapang ganun. Pero kung pinag-uusapan lang yung ilan ng girlfriend mo, ganito yung ganito, gustong-gusto po nila yan, di ba? Uminom kami ng ganito, dalawang case kami, tuwang-tuwa po sila, di ba? Pero mga kwentong pangmundo, tuwang-tuwa sila, pero pagdating po sa mga spiritual, conversation, wala po. So, yan po yung makikita natin. Hindi lang yan, the amusement and recreation of the Word have a continual decreasing place in his heart. Ang tao pong lumalago, yung amusement, yung recreation of the Word, ay nagdi-decrease sa kanyang puso. Diba? Diba? May mga lugar na wala namang masamang puntahan, pero may mga lugar na hindi dapat nakikita yung Kristiyano sa lugar na yun. Diba? Yung mga sabihin nating amusement, pero hindi niya pinopromote yung okay lang yung matuwa ka, di ba? Yung ma-refresh ka, at least makapag-isip ka. Pero yung sa mga amusement na yon or recreation na yon, nadidecrease naman yung pang-spiritual. Mas nagiging in love tayo sa mundo. Ibig sabihin po, yan ay hindi kalooban ng Panginoon. Yan ang makikita natin. Hindi lang yan, kung merong nag-i-increase yung spiritual taste natin, ang makikita pa nito, an increase in the fruit of the Spirit. Makikita yung increase, nadidevelop yung bunga. Diba? Diba sa isang puno, makikita ho natin, walang kwenta yung puno kung walang bunga. Alam mo, kaya nga, yung spirito nakatira dyan,
Ano po yung kanyang bunga? Di ba? Ang bunga ng Espiritu, siyam po yan eh. Tingnan natin sa Galatians chapter 5, verse 22. Sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ano pa? 23 po, 23. Yung bunga po niya. Meekness, temperance. Against such, there is no law. So, an increase in the fruit of the Spirit, ang tanong po dyan, are you increasing in godliness? Kung spirituality ang pinag-usapan natin, nag-i-increase po ba tayo? Habang tumatagal, nagiging godly tayo. Kasi sign po yan ng spirituality. Pag nagiging malapit tayo sa Diyos, sign po yan na tayo ay lumalago. Pag tayo lumalayo sa Diyos, sign po yan. Pag are you increasing in patience? Habang tumatagal, nag-i-increase ba yung patience natin? Nagiging matyaga ba tayo? Are you increasing in forgiveness? Ibig sabihin po, habang tumatagal, ay madali tayong magpatawad. Madali tayong magpatawad sa mga nagkamali po sa atin. So, ibig sabihin po, increase spirituality of taste of mind. And then yung panglima, increase zeal and diligence. So, fifth mark of growth in grace is increase zeal in diligence. Ano po? In trying to do good to souls. Yan po yung sabi nga. Increase zeal and diligence in trying to do good to souls. The Christian who is really growing will take greater interest in the salvation of sinners. Ang isang mananampalataya na lumalago sa pananampalataya ay lumalago ang kanyang interest, yung kanyang desire, yung kanyang hangarin para sa kaligtasan ng isang tao na makasalanan na kamukha po natin. Ibig sabihin po, nagiging prayer mo, isa sa prayer mo, Lord, magligtas ka po ng kaluluwa. Magligtas ka po ng mga tao. Yun po yan. Ang desire po natin ay may paabot natin ang salita ng Diyos upang sila ay makakilala at makilala po nila ang Panginoon. Ang sabi nga po ang kasiyahan daw ng isang simbahan, hindi lang po kung gaano karami yung nakaupo. Ang kasiyahan po sa simbahan ay kung gaano karami ang nabago ang buhay po nila. Diba? Na hindi lang po bilang ang ating tinitignan, kundi bilang ng mga taong tumanggap sa Panginoon na nabago po ang buhay nila. Yun po yung kagalakan po doon. Diba? Hindi po tayo after lang sa bilang, although maganda po yung maraming bilang, pero una nating tinitignan na yung mga nabibilang po sa atin ay nakikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay po nila. Ngayon, abang tumatagal ba tayo lumalago, nagkakaroon ba tayo ng desire na mayroong maligtas? Nabe-burden ka ba? Lord, tulungan mo po akong mag-soul winning. Lord, tulungan mo po akong wag mahiya na sabihin yung aking pananampalataya at napakita sa kanila. So, yan po yan. Ito pa, mission and spreading the gospel will have a greater place in His attention. Isa po na tayo ay lumalago pag pinag-uusapan natin yung salitang mission at yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay na-attract. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng interest. Diba? Nagkakaroon tayo ng interest na sana gamitin ako ng Panginoon, na sana ma-involve ako, na sana ay gamitin ako na maging blessing ng Panginoon para maging kabahagi ako ng gawaing misyon. At ito pa, ang lumalago, nagiging yung kanyang zealousness, yung kanyang pagiging diligence, he will not become weary in well-doing. Hindi siya napapagod sa paggawa ng, alam niyang tama, alam niyang mabuti, alam niyang kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po yung mga gawain para sa Panginoon? Giving, praying, speaking, visiting. Di ba? Yun naman po di ba? Sa gawain ng Panginoon, nandyan po yung nagbibigay tayo, nananalangin tayo, nag-ini-spread natin yung gospel, nagbibisit tayo. Nag-house to house tayo. Isa po yan. One of the marks or surest mark of spirituality is, decreased interest
yung pong spiritual decline pala. One of the surest mark of spiritual decline is decreased interest about soul or his or her spiritual growth. Yan po yung isang palatandaan na nagdi-decline tayo, hindi tayo lumalago kapag nagdi-decrease yung interest natin sa mga kaluluwa, yung bang nagiging wala na tayong pakialam, at nagdi-decrease yung spirituality natin, hindi na tayo concerned sa ating growth, hindi tayo nag-strive para tayo lumago, hindi na natin sinasadya yung paglago kung paano tayo maging malagong Kristiyano. Ibig sabihin po, may problema sa ating spiritual life. Pero yung palatandaan po na tayo lumalago, nag-i-increase yung humility, nag-i-increase yung faith natin, yung love natin sa ating Panginoon, nag-i-increase sa buhay natin yung holiness, and then yung conduct natin nababago, nag-i-increase tayo, yung spirituality natin, yung taste of mind natin, yung gusto nating isipin, yung ginagawa natin, yung gusto nating gawin, and then nag-i-increase yung zeal natin. Nagiging masikap tayo, nagiging mapursigi po tayo. Ang tanong po, tayo ba'y lumalago? Ang hamon sa atin, ina-expect ng Panginoon na tayo lumago, but grow in grace. But grow in grace. Tayong lahat ay tumayo ngayong umaga at tayo po ay magkaroon ng challenge ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga, ang aming hangad, ang inyong hangad, at ina-expect niyo po sa amin, kayo ay lalago. Lalago sa kaalaman, lalago sa pananampalataya, mag-i-increase yung love namin, mag-i-increase yung spirituality namin, mag-i-increase yung service namin, mag-i-increase yung love namin sa mga souls, at mag-i-increase yung service namin. Kaya Panginoon, ngayong umaga, kayo po ang magbigay ng hamon. Kaya Panginoon, isang palatandaan na yung mga lingkod po ninyo, yung mga sumulat ng Biblia, sila lahat ay nag-increase yung humility. Kung titignan namin yung mga buhay po nila, yung mga background po nila, yung mga katayuan po nila sa buhay. Pero nung sila ay makilala nila kayo sa buhay nila, nakita po nila yung sinfulness nila, yung unworthiness nila. Kaya yung iba nagsabi, Lord, I am vile. I am dust. I am worm. I am a sinful man. I am a man of unclean lips. I am the chief among sinners. Pero nakita po namin, Panginoon, na kung paano po ginamit niyo po sila dahil nakita niyo po yung pag-acknowledge po nila hindi karapat-dapat, pero ginawa niyo po silang maging karapat-dapat kung paano kayo kumilos sa buhay po niyo, sa buhay nila. Tanging biyaya po, Panginoon, biyaya lamang kung bakit kami naligtas, kung bakit kami ginagamit ninyo. Kung wala yung biyaya niyo, sino po kami na magmamalaki? Kaya kung meron man po kaming ipagmamayabang, walang iba kundi kayo. Kayo ang aming itataas, ang biyaya niyo ang i-acknowledge namin, Panginoon. Kaya patuloy kayo pong gumawa, kumilos sa aming invitation. Lahat pong ito aming dalangin sa dakilang pangalan po ni Jesus. Amen. Habang nakipikit po ang bawat isa, ano ba, itong mga marks na ito na pinag-aralan natin mga 5, na tayo ay lumago sa biyaya, bang tumatagal, nag-i-increase yung humility natin? Nadidevelop ba yung humbleness sa puso natin? Nakikita ba natin yung unworthiness natin, yung sinfulness natin, na kung wala yung grace ng Panginoon, kung wala yung biyaya ng Panginoon, wala tayong magagawa. Nakita ko natin yung mga lingkod ng Panginoon. Hindi man nila inisip na sila ay karapat-dapat, pero sila yung pinili ng Panginoon at ginamit ng Panginoon at na maging instrumento para makapagbigay ng inspirasyon sa buhay natin. Habang tayo tumatagal, habang ikaw ay lumalago, nag-i-increase ba tayo? Nagiging malapit ba tayo sa Diyos? Nakikita ba na namamanifest ba sa buhay natin na yung buhay natin ay nabago na? Tignan niyo po yung pagkatawag sa atin. Tinawag tayong mga saints. Tinawag tayong light. Tinawag tayong asin. So, importante po na yung conduct, yung testimony po natin, nakikita po nila yung Panginoon sa buhay natin para sila ay maniwala po sa atin.